Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4521. Pero nagbago na ang mga bagay-bagay. Walang permanenteng kaaway ang kahit na sino sa mundo ng mga cultivator. Para magawang labanan si Sergio, nagdesisyon si Kendall na ipagtanggol. Nang walang pag-aalinlangan si Parker. Nasepresa naman si Parker nang marinig niya ang sinabi ni Kendall pero hindi pa rin siya nagsalita ng husto rito. Habang nagdadalawang isip na tumatango rito bilang pasasalamat sa gagawin nito, iligtas siya, hindi na nagawa pang makipag-usap sa dalawa ni Sergio ngayon. Ngumisi lang ito habang sinasabi na gusto kong makita kung paano mo siya ililigtas. Sundin ninyo ang aking mga utos. Pabagsakin ninyo ang babaeng ito. Dito na ginamit ng mga Royal Guard ang kanilang mga internal energy bago nila atakihin si Kendall. Hindi naman nagpanik si Kendall na nagbanggit ng isang chant, Russell, Russell, Russell. Dito na agad na bumalik ang mga umatras na nakal-alasong insekto para atakihin ang mga Royal Guard nang marinig nila ang chant ni Kendall. Agad na nagpanik ang mga Royal Guard nang makita nila ang nangyari. Namutla, at nanginag ang buong katawan ng mga ito. Kasabay nito ang pagsigaw nila kay Sergio, paalisan niyo po ang mga insektong ito. General, tulungan niyo po kami, General. Nagalit dito ng husto si Sergio kaya hindi na siya nag-isip pa habang mabilis na sumisipol sa mga insekto. Wala na siyang ibang gustong gawin kundi kontrolin ang mga insektong iyon. Pero bilang sect master ng 5 poison sect, sanay na si Kendall na kumontrol ng mga nakal-alasong insekto kaya mas naging malakas ang pagkontrol na ginagawa niya kaysa kay Sergio. Nakita niya kung paano sumipol ng buong lakas si Sergio pero hindi pa rin ito sinunod ng mga insekto. Inatake pa rin ng mga nakal-alasong insekto ang mga Royal Guard na para bang wala ito sa kanilang mga sarili. Wala pang 20 segundo pero kahalati na ng ilang dosenang mga Royal Guard ang nasugatan ng mga nakal-alasong insekto. Miserabling sumigaw ang mga ito habang bumabagsak sa sarili nilang mga dugo. Dito na sila kinain ng mga insekto hanggang sa buto na lang nila ang natira. Nagulat at nagalit sa kanyang nakita si Sergio. Wala na siyang nagawa kundi sumugod para tulungan ang natitira pa niyang mga Royal Guard laban sa mga nakal-alasong insekto na kinontrol ni Kendall. Swoosh! Ginamit naman ni Kendall ang pagkakataong ito para kumilos ng mabilis papunta kay Parker. Agad siyang tumakbo palabas sa kuweba habang hatik ang hindi makagalaw na si Parker. Ayaw pa sanang umalis ni Kendall pero alam niya na wala pa rin siyang panama kay Sergio, kaya imbes na labanan niya ito ng harapan, mas makabubuti kung maghihintay na lang siya ng tamang pagkakataon para patayin ito. Sa bagay, nasira na rin naman niya ang mga plano nito ngayong araw. Sinusubukan mo bang tumakas sa akin? Galit na sigaw ni Sergio. Iniisip mo bang makakatakas ka sa akin? Dito na niya iniwan ang kanyang mga tauhan sa kuweba para habulin sina Kendall at Parker. General, tulong. Napaligiran ang mga Royal Guard ng nakal-alasong mga insekto kaya agad silang sumigaw para humingi ng tulong kay Sergio nang makita nilang sumusugod ito palabas ng kuweba. Pero nagkunwari pa rin si Sergio na walang naririnig habang nakatitig ng husto kina Kendall at Parker. Inisip niya na masyadong sexy at maganda ang dalawang mga babae na ito kaya mas importante pa ang dalawang iyon kaysa sa kanyang mga tauhan. Ano na ang dapat niyang gawin? Isinama ni Kendall si Parker pero hindi pa rin naging mabilis ang ginagawa nilang pagtakas kaya agad siyang nakaramdam ng pagkabahala nang makita niya ang paghabol ni Sergio sa kanila. Dito na nagkaroon ng ideya si Kendall. Agad niyang kinuha at binuksan ang dala niyang enchanted beast pouch na nakasabit sa kanyang baywang. Dito na pinadagandong ng isang napakalakas na aura ang paligid habang nagpapakita ang isang dambuhalang imahe. Ito ay walang iba kundi ang Golden Scale Python na nahuli niya nitong nakaraan. Sinundan ng python na ito si Kendall
Hanggang sa lumakas ito ng husto sa tulong niya, umabot na sa 7 hanggang 8 metro ang haba ng python na ito. Kuminang din ng kulay ginto ang mga kaliskis nito nang tamaan ito ng liwanag. Mula sa araw na nagpa-engrand sa kakilakilabot na itsura nito, gas. Napatigil naman sa gitna ng ere si Sergio. Nang makita niya ang golden scale python, napabuntong hininga na lang siya kanyang sarili nang makaharap niya. Ito, napakalakas ng aura nito. Anong klase ba ng halimaw ang isang ito? Roar! Agad namang nagbaba ng utos si Kendall. Habang nasusurpresa si Sergio, dito na, sumigaw at umatake ang golden scale python kay Sergio. Pinilit ni Sergio na pakalmein ang kanyang sarili nang umatake ang golden scale python. Dito na siya sumigaw ng ang lakas ng loob mong atakihin ang isang general, hayop na halimaw ka. Umalis ka ngayon din. Agad na umangat ang internal energy sa katawan ni Sergio, hanggang sa magsimula ang matinding laban nila ng golden scale python sa gitna ng ere. Pabalik-balik na lumipad ang dalawa, hanggang sa masira nila ang maayos na daloy ng hangin sa paligid. Isa itong kagulat-gulat na eksena para sa kahit na sinong makakakita sa dalawa. Kahit na naging malakas si Sergio, hindi pa rin niya nagawang makalamang sa dambuhalang golden scale python. Masyado pa ring bata ang halimaw na ito, kaya hindi niya rin mapatay si Sergio. Mas tumindi ang laban ng dalawa. Ngayong walang kahit na sino sa kanila ang nakakalamang. Woo! Nagawa namang pigilan ng golden scale python si Sergio. Dito na nakahinga ng maluwag si Kendall habang nagmamadali nitong dinadala si Parker papunta sa Famed Sword Manor. Kabanata 4522. Nagdilim ang mukha ni Sergio nang makita niya ang nangyari. Malapit na niya itong maabot. Inakala niya na may enjoy na niya ang ganda ni Parker Johan, pero hindi niya inasahan na biglang magpapakita si Kendall. Nagulat at nagalit dito si Sergio. Gusto niya na habulin ang mga ito, pero agad siyang inatake ng alagang golden scale python ni Kendall. Hindi na siya nakatakas pa rito. Makikita mo, Kendall Jones. Tahimik, namura ni Sergio. Wala na siyang nagawa, kundi labanan ng buong lakas ang golden scale python. Sisiguruhin ko na hihilingin mong hindi ka na sana pinanganak sa sandaling mapasakamay kitang muli. Samantala, isinama naman ni Kendall si Parker pabalik sa Famed Sword Manor. Nakahinga na siya ng maluwag noong mapansin niya ang pagtigil sa paghabol ni Sergio sa kanila. Hindi man lang nag-alala si Kendall sa kanyang golden scale python. Sa bagay, pumapangalawa na sa Divine Dragon ang lakas nito, kaya magagawa na nitong depensahan ang kanyang sarili. Magiging mahirap din para kay Sergio na saktan ang halimaw na ito kahit nagaano pa siya kalakas. Kalalapag-lapag lang nina Kendall at Parker sa Famed Sword Manor nang bigla silang paligiran ng mga napakarami nitong mga disipulo. Kasabay nito ang pagpunta ng ilan pang mga elder na nakarinig sa commotion. Nagaganap ang sect master ng Five Poison Sect, Markang Paiwa. Nagulat ang lahat nang makita nila si Kendall, mula sa mga elder hanggang sa mga disipulong pumaligid sa kanila. Dito, na sumigaw ang isa sa mga elder ng pakawalan mo na si Parker. Kendall Jones. Dito na binunot ng mga disipulo ang kani-kanilang mga espada. Napansin nilang namumutla ang mukha ni Parker at duguan din ang suot nitong dress, kaya nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila at ni Kendall. Inakala nila na nasugatan ni Kendall si Parker. Dating pinamunuan ni Kendall ang Five Poison Sect nang sumali ito sa panig ng mga Fiend. Isa na itong lihim na kumalat sa mundo ng mga cultivator. Hindi naman nag-react si Kendall nang makita niya kung ano ang nangyari. Kumalma kayo. Dito na umabant si Parker para utusan ang kaniyang mga disipulo. Huwag kayong maging bastos. Hindi natin kaaway si Sect Master Jones. Dito na tumama ang tingin ni Parker sa mga elder habang sinasabi na tinambangan ako ng isang general na ipinadalang mga maharlika ng South Cloud World. Namatay ang mga kasama kung disipulo, pero nagawa pa ring lumaban ni Kendall Jones para iligtas ako. Sa tamang oras, natigilan ang mga elder at mga disipulo ng Famed Sword Sect nang marinig nila
Iyon, iniligtas ni Kendall Jones si Parker. Hindi, ito kapanipaniwala, nakaramdam din ng galit ang lahat. Noong mga sandaling iyon, masyadong arrogant ang mga maharlika ng South Cloud World. Ang lakas ng loob nilang magpadala ng tauhan para banggain ang Famed Sword Manor. Patawarin niyo po kami. At sa wakas ay nagising na rin sa katotohanan ang namumunong elder ng Famed Sword Manor. Dito na siya, humingi ng tawad kay Kendall. Huwag niyo po sana masamain ang ginawa namin, Sect Master Jones. Kahit na nagawa nitong humingi ng tawad, nagdabog pa rin ito sa kanyang sarili. Hinding-hindi mawawala sa isip ko ang pakikipagtulungan ni Kendall Jones sa lahi ng mga Fiend, kaya bakit ito biglang nagbago? Umatras ang mga disipulo habang itinatago ang kanilang mga espada. Ayos lang, nanatili namang seryoso ang mukha ni Kendall, wala siyang pakialam sa hindi pagkakaintindihan. Dito na niya sinabi kay Parker na, "Panipi, ligtas ka na ngayon MS. Johan, mauuna na ako sa inyo. Hanggang sa muli nating pagkikita." Dito na tumalikod si Parker para umalis. Sect Master Jones, hindi pa nakakailang hakbang si Kendall nang bigla siyang tawagin ni Parker para seryosong sabihin na, "Hindi maganda ang lagay mo ngayon. Bakit hindi ka na muna magpahinga at magpalakas sa aming manor kung okay lang sa iyo? Hindi maganda ang naging sitwasyon sa labas, kaya magiging mapanganib para sa iyo ang maglakbay ng mag-isa sa lagay na iyan. Alam ko na nangangailangan ka rin ngayon ng isang ligtas na lugar para makapagpahinga at makapagpalakas." Hindi naging maganda ang impresyon ni Parker kay Kendall, pero nagbago ang lahat ng ito noong mangyari ang insidenteng iyon kanina. Nagliwanag ang mga mata ni Kendall nang makita niya ang sinseridad ni Parker. Dito na siya biglang napaisip. Nangangailangan nga siya ng lugar na mapagpapahingahan noong mga sandaling iyon at magiging mahirap para sa kanya na harapin si Sergio ng mag-isa, kaya mas pipiliin niyang makipagsanib puwersa kay Parker kaysa umalis at lumaban ng mag-isa. Dito na tumatainggong sumagot si Kendall nang, "Sige kung ganoon. Maraming salamat, MS. Johan." Ngumiti naman si Parker nang makita niyang sumang-ayon si Kendall. Dito na niya inutusan ang kanyang mga disipulo na maghanda kayo ng kwarto para kay Sect Master Jones. Agad ninyong ibigay nang walang kahit na anong dahilan ang anumang bagay na kailanganin niya sa inyo. Opo, MS. Johan. Dito na pinamunuan ng dalawang mga babaeng disipulo si Kendall papunta sa kanyang pahingahan. Kabanata 4523. Boss. Samantala, kasalukuyan namang dumadagandong ang isang napakalakas na aura sa kalangitan bago dahan daw ang bumaba ng isang dambuhalang imahe mula sa gitna ng ere sa guest room na malapit sa manor. Ito ay walang iba kundi ang Golden Scale Python. Grabe, napakalaki ng ahas na ito. Anong klase ng halimaw ba ito? Dito na nagpanik ang lahat. Itinaas ni Parker ang kanyang kamay para senadoryosan ang lahat na manahimik. At pagkatapos ay dahan-dahan siyang naglakad papunta sa guest room. At nang makarating siya roon, nakita niya na lumiit ang Golden Scale Python bago ito ibalik ni Kendall sa kanyang Enchanted Beast pouch. MS. Johan. Nagmukhang naiinis si Kendall nang makita niya si Parker. Nakatakas. Si Sergio. Hindi inasahan ni Kendall na mapapatay ng kanyang Golden Scale Python si Sergio, pero agad pa rin siyang nagalit nang malaman niya na nakatakas ito. "Huwag kang mag-alala." Nang hinayang din dito si Parker habang kino-comfort niya si Kendall. Ang lakas ng loob ng nakakadiri at walang kasing sama na lalaking iyon na atakihin ang Famed Sword Manor. Sisiguruhin ko na hindi siya makakalabas ng buhay hanggat nasa loob siya ng Yellow Sea Continent. Tumango naman si Kendall bago bumalik sa kanyang kwarto para magpahinga. Bumalik naman si Parker sa bakuran ng manor. Nabalot ng galit at kahihiyan ang kanyang mukha habang inuutusan ang kanyang mga disipulo na, "Tipunin ninyo ang lahat ng mga elite na disipulo at maghanap sa loob ng 50 kilometro radius mula sa ating manor. Hanapin ninyo ang isang lalaki na nagngangalang Sergio. Para sa akin, isa itong bagong general na
Itinalaga ng mga maharlika sa South. Masyado itong malakas, kaya huwag kayong magpadalos-dalos sa. Sandaling makita ninyo siya, agad ninyo, itong i-report sa akin. Nabalot ng galit si Parker nang ibigay niya ang utos na ito sa kanyang mga disipulo, halos makuha na ng ubod ng samang lalaki na ito ang kanyang pagkababae kaya hinding-hindi niya ito pakakawalan ng basta-basta. Opo, Ms. Johan, iisang sagot ng mga disipulo bago nagtipon-tipon ang mga ito para simulan ang kanilang paghahanap. Dito na lumapit ang isang elder bago magsalita gamit ang komplikadong tono ng kanyang boses. Ms. Johan, alam naman po natin na nakipagtulungan si Kendall Jones noon sa lahi ng mga Finn. Maaari ba natin siyang pagkatiwalaan sa pagkakataong ito? Ikinakatakot ko lang po na baka magdulot ng mas malaking gulo sa atin ang pananatili niya rito sa Manor. Nag-isip ng isang sandali si Parker bago ito sumagot ng naisip ko na rin ang tungkol sa bagay na iyan pero masyado pa rin siyang nanghihina ngayon. Hinding-hindi siya magiging banta sa atin. Kahit na magplano pa siya ng hindi maganda sa mga sandaling ito, at saka, mas mapapadali para sa ating bantayan. Siya sa sandaling may mangyari na kahit ano ngayong nandito siya sa ating manor. Tumango at hindi na nagsalita pa ang elder nang marinig niya ang sinabi ni Parker. Dito na biglang naisip ni Parker ang isang bagay bago siya magtanong ng bumalik. Na ba ang disipulong ipinadala natin sa Pamilya Carter? Mayroon na ba tayong balita tungkol kay Daryl? Umiling naman dito ang nadidismayang elder habang sinasabi na, hindi pa po. Ayon po sa balita na aming natanggap mula sa Pamilya Carter, nagpakita si Daryl sa Great East 5 araw na ang nakalilipas. Mula noon ay hindi pa siya muling namamataan ng mga tao sa paligid. Nasa Great East din noong mga sandaling iyon ang Empress ng New World pero nakabalik na ito sa New World. 2 araw na ang nakalilipas. Sinabi ng disipulo na nagpunta raw sina Master Wilson at Dax Sanders sa New World para alamin sa Empress ng New World ang nangyari. Dito na napakunot ang noo ni Parker nang marinig niya ang mga nangyari habang nakakaramdam ng pag-aalala sa kanyang sarili. Ano na kaya ang nangyari kay Daryl? Masyado nang naging unpredictable ang pagpapakita niya sa Nine Mainlands. Samantala, kasalukuyan pa ring nakikipaglaban si Daryl sa Mirage Dragon na nasa loob ng Infernal Shadow Prison. Boss! Walang tigil na nagsagupaan ang dalawang imahe habang tumitigas ang daloy ng ere sa paligid na gumawa ng isang nakakatakot na cyclone na para bang katapusan na ng mundo. Sok. Masyadong naging malaki ang Mirage Dragon. Lumipad ito sa gitna ng ere habang walang tigil na umaatake gamit ang kanyang mga kuko. Kasabay nito ang pagkaramdam niya sa enerhiyang tinatanglay ni Daryl. Dito na kumislap ang kanyang mga mata. Sino nga ba ang mag-aakala na magkakaroon ng ganito kapurong heavenly, spiritual aura ang iyong katawan? Siguradong lalakas ako ng husto sa sandaling makuha ko ang aura na iyan kaya sumuko ka na at ibigay sa akin ang iyong lakas. Dito na sumabog ang enerhiya mula sa Mirage Dragon na gumawa ng mga mirage sa gitna ng ere. Nasabik ng husto ang Mirage Dragon nang maramdaman nito ang purong heavenly, spiritual aura sa katawan ni Daryl. Siguradong lalakas siya ng husto sa sandaling ma-absorb niya ang aura na ito. At sa pamamagitan nito ay magagawa na niyang tumakas sa Infernal Shadow Prison. Pero walang kaalam-alam ang Mirage Dragon na mismong si Empress Nua ang nagbigay ng lakas na ito kay Daryl. Nahilo si Daryl sa ginawang mga mirage ng dragon kaya agad siyang nakaramdam ng panic. Ito pala ang kakayahan ng isa sa 4 evil beasts. Masyado itong nakakatakot. Kabanata 4524. Nakahanap ang Mirage Dragon ng oportunidad para ihampas ang mahaba niyang buntot kay Daryl nang makita niyang nagpapanik si Daryl. Naging kasing bilis ng kidlat ang mahaba nitong buntot kaya hindi na ito nailigan pa ni Daryl sa tamang oras. Agad siyang tinamaan nito. Thud! Lumipad si Daryl ng higit sa 100 metro paatros bago ito brutal na bimagsak sa lupa. Dito na nagkagulo ang aura at dugo sa kanyang katawan. Agad,
Siyang napangibabawan ng sakit na nagmula sa tinamo niyang mga sugat, habang dumudura ng sariwang dugo sa kanyang bibig. Tumawa naman ng malakas ang Mirage Dragon nang makita nito ang nangyari kay Daryl. Masyado itong naging bastos habang sinasabi na, wala kang panama sa akin kaya mas maigi kung susuko ka na lang. Ibigay mo na ang heavenly spiritual aura sa akin. Muling umatake ang Mirage Dragon. Habang nagsasalita, ano na ang dapat niyang gawin? Masyadong naging mabilis ang pag-atake sa kanya ng Mirage Dragon kaya agad na nabahala ng husto si Daryl. Siguradong mamamatay siya sa kamay ng Mirage Dragon kung ipagpapatuloy niya ito. Dito na masasayang ang lahat ng ibinigay at ipinagkatiwala sa kanya ni Empress Nuwa. At pagkatapos ay biglang napansin ni Daryl si Blaze sa gilid ng kanyang paningin. May ilang metro ang layo ni Blaze mula sa kaniha. Dito na siya nagkaroon ng ideya habang sumusugod sa katawan ni Blaze. Nagawang kontrolin ni Empress Nuwa ang katawan ni Blaze bago nito selyuhan ang fiend nitong kaluluwa. At pagkatapos ay nagawa nitong tulungan si Derry bago nito ipasa ang pundasyon ng kanyang pagpapalakas dito. Pero hindi pa rin niya nagising ang fiend na kaluluwa ni Blaze nang umalis si Empress Nuwa sa katawan nito. Kaya para nang naging lantang gulay ang katawan ni Blaze nang makita ito ni Daryl. Simple lang ang naging plano ni Daryl. Gigisingan niya si Blaze para gamitin ito laban sa Mirage Dragon. Slap, slap, agad na nakarating si Daryl sa harapan ni Blaze sa loob ng isang iglap. Hindi na siya nag-isip pa habang hinahampas ang bumbunan ni Blaze para gisingin ang fiend nitong kaluluwa. Kasabay nito ang pagtawa ni Daryl sa Mirage Dragon. Ikaw pangit at ubod ng samang dragon ka. Ang lakas ng loob mong balakin ang pag-absorb sa aking lakas. Hindi mo yata inakala na mayroon akong partner na lalaban sa iyo no. Markang paywa, isang partner. Kumislap ang mga mata ng Mirage Dragon habang napapatitig ito kay Blaze. Dito na biglang napaatras ang dragon. Mayroong kasamang partner si Daryl. Na kay Daryl ang atensyon ng Mirage Dragon kaya hindi niya napansin ang nasa likuran nitong si Blaze. Mayroon kang partner. Ano naman? Ngayon, pagkatapos ng isang segundo ay agad na nakabalik sa realidad ang isipan ng Mirage Dragon. Naglabas ito ng isang bayolenteng puwersa ng enerhiya habang nagsasalita gamit ang nanlalamig at arroganting tono ng kanyang boses. Panipi, kung ganoon ay magkakaroon pa pala ako ng isa pang dessert. Dito na tumalikod ang Mirage Dragon habang ibinubuka ang kanyang bibig para kainin ng buo si Blaze. Dito na nagising si Blaze. Wala pa siya sa sarili dahil sa tagal niyang nawalan ng malay. Mas nagtaka pa siya nang makita niya ang kanyang paligid. Nasaan siya ngayon? At pagkatapos ay agad niyang nakita ang paglapit sa kanya ng malaking bibig ng Mirage Dragon na gamulat sa kanya ng husto. Anong klase ng walang kwentang halimaw ang naglakas loob na bumasto sa akin? Dito na biglang ginamit ni Blaze ang kanyang power of Fiend Soul para lumipad sa ere at makipaglaban ng husto sa Mirage Dragon. Pero biglang isa sa 4 evil beasts. Magagawa lang mag-alala ng kaunti ng Mirage Dragon kung magagawa itong labanan ni Archfiend Antigonus. Isa lamang si Blaze sa 12 Fiend Martyrs. Kaya paano nito magagawang pantayan ang Mirage Dragon? Kaya agad na bumagsak si Blaze. Pagkatapos ng ilang beses na sagupaan nila ng dragon, hindi na nagawa pang labanan ni Blaze ang walang awang pag-atake ng Mirage Dragon sa kanya. Nagliliwanag namang ngumiti rito si Daryl. Natuwa siya ng husto sa kanyang nakita. Makakapag-relax siya ng kaunti ngayong nagawa na niyang shield si Blaze. Dito na binawi ni Derry ang nawala niyang lakas habang tumititig sa laban ng dalawa para maghintay ng tamang pagkakataon para umatake. Pagkatapos ng ilang minuto ay hindi na nakailag pa si Blaze sa mga kukunang Mirage Dragon. Nakalmo ng halimaw ang kanivang balikat kung saan sumirit ang sariwa niyang dugo. Nakaramdam ng matinding sakit si Blaze na nakapagpabagal ng husto sa kanya. Ginamit ng Mirage Dragon ang oportunidad na ito para ibuka ang
Kanyang bibig at kagatin ng husto si Blaze bago higupin ng malademonyo nitong dugo at ang power of the fiend. Soul na kanyang tinatanglay. Arg! Malakas na sigaw ni Blaze. Namula ng husto ang kanyang mga mata. Walang sino man ang makapagsasabi kung saan niya nakuha ang kanyang lakas, pero bago pa man siya tuluyang mamatay, agad na lumipad ang kanan niyang kamay na para bang isang matalim na blade na tumusok sa kanang mata ng Mirage Dragon. Agad siyang namatay ng matusok niya ang kanang mata ng Mirage Dragon dahil naglalaman ng buo niyang lakas ang huling pag-atake na ito ni Blaze. Hindi niya nalaman kung sino ang kinalaban niya hanggang sa tuluyan siyang malagutan ng hininga. Hindi niya rin na-realize na tinitake advantage siya ni Daryl hanggang sa kanyang kamatayan. Sumigaw at nanginag naman ng walang tigil ang Mirage Dragon. Walang tigil ito sa pagtilinang ang mata ko. Ang mata ko. Kabanata 4525. Dumating na ang pinakahihintay niyang panahon. Agad na lumipad na parang isang kanyan papunta sa ulo ng Mirage Dragon ang naghihintay ng tamang oportunidad na si Daryl. Nang makita niya ang nangyari, itinaas niya ang kanan niyang kamay na gumawa ng isang bola ng apoy. Nagliwanag ng kulay pula ang apoy. Nagmula ang enerhiya nito sa Red Lotus. Fayette, itinaas ni Daryl ang kanyang kamay. Nang mabuo ang bola ng apoy na ito, agad na nagdala ng walang katapusan at nakakatakot na puwersang wawasak sa kahit ano ang apoy. Agad itong pumasok sa ulo ng Mirage Dragon bago ito sumabog sa loob ng ulo ng dragon at maglabas ng apoy sa kanyang mga mata, ilong at mga tainga. Nag-init ng husto, maging ang hangin sa paligid. Agad na na-overwhelm sa tindi ng sakit na kanyang naramdaman ng Mirage Dragon habang sumisigaw ito ng malakas. Gumawa ito ng isang nakabibinging tili. Siya ang nanghuhuli at pumapatay sa sinumang makita niya, pero hindi niya inasahan na siya ang hahauntingin ngayon. Walang tigil na sumiklab ang apoy hanggang balutin nito ang buong imahe ng Mirage Dragon. Tanging ang nagliliwanag sa dilaw na spirit pill na lumutang ng tahimik sa gitna ng ere. Ang natira nang mawala ang usok at alikabok sa paligid. Naging kasing laki ng kamao ang spirit pill na ito na nagliwanag ng husto sa paligid. Napuno ito ng walang hanggang enerhiya. Ito ay walang iba kundi ang essence ng Mirage Dragon. Narelak si Daryl nang makita niya iyon. Dito na siya lumapag at umupo sa lupa, bago humingal ng malalim sa kanyang sarili. Grabe, nagawa niya nga ito. Agad na tumayo si Daryl para kunin at itago ang spirit pill matapos niyang magpahinga ng ilang minuto. Naglalaman ng walang katapusang enerhiya ng spirit pill na ito na kanyang magagamit sa hinaharap. Sa bagay, ito ay walang iba kundi ang spirit pill ng Mirage Dragon. Agad na lumipad paabant si Daryl nang maitago niya ang spirit pill. Dito na siya nagdesisyong humanap ng paraan para makaalis sa lugar na iyon sa lalong madaling panahon. Grabe, agad na nagsimulang magpanik si Daryl. Pagkatapos nitong lumipad ng kalahating oras, parang walang katapusan ang lugar na iyon. Kanina pa siya lumilipad pero hindi pa rin siya nakakalabas sa dilim. Gaano ba kalaki ang Infernal Shadow Prison? Dito na tumigil at lumapag ang nade-depress na si Daryl habang napanghihinaan ng loob sa kanyang sarili. Empress Nua, nagpakita ng mapait na itsura si Daryl. Habang sinasabi nito na, ipinasa mo lang ang pundasyon ng iyong pagpapalakas sa akin. Hindi mo sinabi sa akin kung paano ako makakalabas sa tila walang katapusang lugar na ito. Paano ako malalakabas dito? Rumble, rumble. Agad na nakaramdam ng matinding pagdagandong sa lupa si Daryl nang tumigil siya sa pagsasalita. Yumanig ang lupa na parabang malapit ng gumuho. Ang burol na kanyang kinaroroonan. Ano ang nangyayari sa paligid? Natitigil ang isip ni Daryl. Nagmamadali siyang lumipad sa kalangitan bago siya tumingin sa ibaba para makita kung ano ang nangyari. Dito na siya napabuntong hininga sa kanyang nakita. Napansin niya ang paggalaw ng burol habang nagpapakita ang isang dambuhalang ulo sa tuktok nito na sumabay sa dahan-dawang paglabas ng apat na mga paa sa ilalim. Hindi ito isang burol kundi isang dambuhalang halimaw.
Napakalaki nito. Natitigilan pa rin si Daryl nang marinig niyang tumawa ang halimaw. Masyadong nakabibingi ang tawa nito na para bang isang malakas na kidlat. Narinig ko ang sinabi mo bata. Ipinasa ni Empress Nuwa ang heavenly spiritual aura niya sa iyo. Kung sinuswerte ka nga naman. Kumislap sa sobrang pagkasabik ang namumulang mga mata ng halimaw nang sabihin niya iyon. Ito ay walang iba kundi ang giant turtle, na isa sa 4 na congenial beast. Napansin ni Daryl na kamukha ng black tortoise na isa sa 4 great godly beast. Ang giant turtle, pero ang tanging pinagkaiba ng dalawa ay ang pagkakaroon ng ulo ng dragon ng giant turtle. Nagkaroon din ito ng buntot ng isang kailan habang nagliliwanag sa paligid ng katawan nito ang kulay maroon na apoy. Isa itong kitikot takot na tanawin para sa kahit na sino. Nang matigilan si Daryl, tumitig ng husto ang giant turtle sa kanya habang arroganting sinasabi na, ibigay mo sa akin ang iyong lakas, ibigay mo ang lahat ng iyong lakas sa akin. Isa na itong malaking karangalan para sa iyo. Dito na nagising sa katotohanan si Daryl. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiyak habang sinasabi na, anong heavenly spiritual aura, nagbabanggit lang ako ng mga kalokohan ko kanina. Isa lang akong tao na aksidenteng nakapasok sa iyong lugar. Patawarin mo sana ako. Magpatuloy ka na sa pagpapahinga. Mauuna na ako sa iyo. Dito na tumalikod si Daryl para umalis. Katatapos-tapos niya lang magpakahirap. Natalunin ang Mirage Dragon. Hindi pa siya nakakahinga ng husto noong malaman niya na nasa loob pala siya ng higanteng katawan ng giant turtle. Kung minamalas ka nga naman. To be continued.